kaibig. May kasama ka kapatid, kaibigan, hanggat ako'y humihinga, may pag-asa pa. Hanggat ako'y humihinga, may pag-asa pa. Hallelujah, sinong sawa, sinong galit, sumigaw ngayong gabi. Hallelujah, hallelujah. Okay, magandang araw, Luzon, Mega Manila, Pilipinas pa at worldwide. Narito naman po tayo sa palatuntunan kasama kaibigan at kasama po natin ating Technical Director Ed Diles Reyes. Ito po niya kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan. Magandang araw po, siyempre sa ating team po namang ninong, si Sir Elmer Francisco ng EFI Jeepney Station at sa buong mundo, magandang araw po. Okay. At siyempre po ang ating Elmer Francisco, ang ating ninong ay busy po dahil doon sa mapanggit naman natin na siya po ay frontliner din po sa pagbibigay ng tulong sa mga frontliners po natin sa paglaban dito po sa COVID-19 na nararanasan po hindi lang sa Pilipinas, ng buong mundo. Binabati natin po siya. At siyempre, yung mga frontliners po natin, no? At yung kanyang mga kasama sa pagbibigay po naman ng accessible transportation sa ating po namang mga frontliners. Ayan. Okay. Kasamang Ed, kilala ko na yung ating mga kakasama ngayon. Si Ma'am Regina Salvador Antiquesa, ang sectoral representative po ng disaster and calamity, victims of disaster and calamity sector, the National Anti-Poverty Commission. Magandang hapon po, SR Regina. Magandang hapon naman, Caromel. Magandang hapon, Ed. Magandang hapon sa lahat na nakikinig ngayon sa Ibilan. Okay, yan po naman ating paraon niya at ang tabi po kayo. Siyempre, marami po tayong pag-uusapan tukol po ito sa ating mga sektor ng victims of disasters and calamities natin dito sa Pilipinas. Ma'am, ano po yung victims of disasters and calamity sector po sa National Anti-Poverty? Salamat, Romel. Unang-una, salamat sa oportunidad na to para makilala ng madla kung ano yung isa sa batayang sektor ng National Anti-Poverty Commission na tinatawag na Victims of Disaster and Calamities or VDC. So, Carmel, ikay isa sa kasama no, sa isang sektor, yung sa PWD. So, meron tayong 14 no, na batayang sektor. Kahapon, alam ko na napakinggan natin ang sa youth sector. No? So, at meron ding tayo iba pang mga kasama, no? Farmers, fisher folks, urban poor, WIS, and others. And yung Victims of Disaster and Calamities ay isa sa 14 na nakatutok sa
mga vulnerable at apektadong sektor ng mga sakuna, no, sa ating bansa. So sa ngayon, feel natin yan sa panahon ng COVID. Sabi nga namin, ay parang ang BDC ay napakalaking sektor na ngayon sa NAPSI. Kasi halos lahat na ay kasama sa BDC. Opo, Malapit na rin Ayun. ng COVID. Talagang dapat po talaga yung iba pang mga sinusulong nyo na concern ng mga sektor ng victims of disasters and calamities ay talagang buong Pilipinas na. Inyong Yes. constituent yan, bale, di po ba? Opo, Carmel. So, ano po, ang gusto ko malaman ng ating mga tagapakinig, aside dun sa lahat po tayo ngayon ay biktima ng kalamidad, itong pagdaigdigang krisis sa kalusugan ng COVID-19. Noon po, ano po yung sinasabi sa batas na regarding po, sino-sino ba yung constituents po ng victims of disaster and calamity sector? So base sa batas, no, sa ating yung sa NAPSI, no, na batas ang 8495, so sinasabi yung lahat ng grupo ng mga naapektuhan ng disaster, mga vulnerable at mga NGOs at service groups, no, na siya yung nagde-deliver ng services sa mga apektado ng disasters. At pero yung pinakasentro nito, yun pong mga iba't ibang sektor na naapektuhan at vulnerable nga na sinasabi natin. And yung nasa batas natin, ang ating pinagbabatayan, hindi lang yung sa NAPSI, no, na batas ang yung representante, kundi yung ating tinutungtungan na RA 10121 or the National Disaster Risk Reduction and Management Law, kung saan kinikilala yung BDC as isang sektor, partner ng gobyerno, kasama ang iba pang mga civil society organization, kung kaya't ang BDC po ay nakaupo, no, sa NDRRMC or sa council, sa pangkalahatang council on Disaster Risk and Management Council sa national, at dapat ay may representasyon din tayo, no, sa mga local at regional disaster councils, and kaya't yun yung mga sinusulong natin na apart from being represented ng mga civil society organization, yung mga grupo na talaga ng mga apektado, na cross-sectoral ito ng mga grupo at vulnerable ay dapat may boses sa pamamalakad sa governance ng ating disaster risk reduction and management and yung mga response mechanism ng ating gobyerno. Kung kaya't yun yung sinusulong natin sa panahon ng COVID ngayon, no? Actually yung ating ang council ng BDC kasama ang 40, no, na sectoral council representatives, sinusulong actually natin na sana mayroon tayong boses at maimpluwensyahan natin yung governance ng COVID. So pinakauna natin, may mga resolutions tayong mga tinalaga at pinasa sa IATF, even sa Malacanang, and sa NDRRM Council, kung saan unang-una sabi natin, kahit pa may pandemya, kahit pa at sinasabi natin may limitasyon sa sa galaw ng mga tao, pero walang limitasyon ang boses, no, ng mga tao, at hindi naman nawawala ang kapasidad at kakayahan kahit ng mga vulnerableng grupo. At alam nila kung ano ang dapat at ano ang kailangan kung gusto natin na yung programa at pulisiya ng gobyerno ay talagang tumututok at tumutugma, no, sa sitwasyon, kondisyon at pangangailangan ng mga tao. So isang tinulong actually natin, no, yung kailangan na sana yung hindi lang basta nagbibigay pareho dati, no, na pag may disaster bigay lang ng pagkain, dilata, kundi dapat ibigay kung ano yung pangangailangan at empowering na pamamaraan. So, kung kaya yung yes, bago natin tunguhan yung mga talagang ginagawa ng ating sectoral council at ng sectoral representative ng victim of disaster and calamity, ay ilan po yung membro ng konseho ng katulad, pagkakaparehas po ba lahat ng sectoral council sa NAPSI?
So bawat sectoral council, so lahat ng konseho no sa 14 basic sector, meron tayong maximum 25 no na dapat na miyembro na lahat ng rehiyon para sa BDC at pareho sa ibang sektor ay may representante. And mayroon ding mga national organizations no, so 25 ang maximum. Sa ngayon may 22 lang ang BDC kasi nga hindi siya na-fill in yung ibang mga rehiyon at walang representante. Sabi namin nung dati, pinakamaliit ang BDC in terms of yung assembleya. Kasi maliit daw ang sektor. Ngayon, pinakamalaki na siya. Pinakamalaki na. So ngayon, SR Reina, yung pong paano po inilatag yung at yung pagpili sa mga council members na to ng BDC. Paano po nagkaroon yun yung representative, di ba nakakaroon po ng National Sector Assembly? Yes. Paano nyo po, geographical ba ito or siyempre geographical dahil hindi katulad sa PWDs na meron kami sa sectoral okay, yan po ano. Kaya po yun yung katanungan ko. Bali ilan po yung inyong ini-invite para po mamili ng council members po? Kagaya sa ibang sektor, ang BDC ay so every 3 years dapat, no, yun yung nasa batas na may 100 na representante all over the country. Ang guidelines so bawat sektor may sari-sariling guidelines, no. Ang sa BDC ang guidelines niya ay lahat ng rehiyon dapat may representante na pinipili at the regional level. So and then mayroon ding mga nakatalaga na numero sa 100 na yon for the national organization. So both yung mga organisasyon na nirepresentahan, both yun yung community-based na mga organisasyon ng mga naapektuhan ng mga sakuna or mga vulnerable sa mga sakuna, and also mga NGOs no and civil society na nagsiservisyo. And so yung 100 na yon na nag-a-attend sa assembleya every 3 years, pumipili at based on guidelines sila yung napipili ng 25 na council members, so dapat kada rehiyon merong isa. And then from the 3 yung tatlong island regions, so pagpili pala natin no na mayroon ding number of women na represent minimum na sinasabi nat sa atas is at least no 30% dati, and we are saying now dapat not less than 40% ay kababaihan sa konseho. And so ang ano din is apart from the council, meron tayong tinatawag yung isa namin yung SR no sectoral representative. So paano po ito napipili yung sectoral representative? So yung sectoral representative, so from the 25 na napili ng assembleya, yung 25 ay magno-nominate ngayon ng tatlo. So yung tatlo na yon sa guidelines ng BDC, yung Luzon ng mga representative pumili ng isa, yung Visayas isa, yung Mindanao isa. And so yung tatlong nominee na yun yung sinubmit sa presidente. Para yung presidente ang mag-a-appoint ngayon kung sino yung magiging sectoral representative out of the 3. So yung sectoral representative should have like 3 years na term. Pero sa atin ngayon ay sumobra dahil hindi pa naka-assembleya. So ako ay galing sa Mindanao. So from the nominee ng Mindanao, kaya ako ay nandito nakabase. Yung aking organisasyon actually sa Iligan, tinatawag na EcoWeb or Ecosystems Work for Essential Benefits. So kami ay nagre-respondi sa mga disaster at ngayon apektado na rin talaga ng disaster dahil sa COVID. Opo, talaga, tayong lahat. So, meron pa po tayo ngayon kasi ang alam ko, ang term natin hanggang dapat yung itong taon na to, di ba? Yes. Natin. So, na-extend dahil nga sa mga... Yeah. So, bali po, bawat sektor ay merong, bawat sectoral councils ay gumagawa po o nagsusudong ng ika po ay ilang agenda, sectoral agenda po natin na
sinusulong na napagkasunduan po ng Konseho ng BDC? Yes po, Karomel, no? So, Mm. ang bawat konsiho sa kanilang termino ay ano sila, no, nagpa-prioritize every ano na kung ano yung mga priority agenda na sinusulong dapat sa termino. So sa victims of disaster and calamity sector, sa termino na namin ang priority agenda number 1 na sunduan nung pag-start no noong 2015 ay yung people's strengthening, no, yung pagpapalakas ng people's participation doon sa DRRM governance, no, yung community-based disaster risk reduction and management. So sabi natin is kailangan, no, kahit nasa batas na sana yan, nakatalaga sa batas na mayroong partisipasyon ang mga tao in DRRM management and governance, pero hindi yan talaga nangyari sa aksyon, no, at yun yung sinusulong natin na yung pulisiya ay mas mapalakas yung ating boses ng basic sector, hindi lang ng BDC, kundi yung boses ng lahat ng vulnerable basic sectors, and hindi lang boses, kundi mapakinggan at talagang makasama sila sa mga proseso, sa pagplano, sa pag-implement ng mga programa ng gobyerno at magsisimula sa mga pulisiya. Yun yung isang pinaka number 1 na ano, kung kaya sinulong ng BDC yung ano sila no ng yung BDC na council members ay nakilahok sa proseso ng sunset review ng Disaster Risk Reduction and Management Law, yung RA 10121. Naririnig natin ngayon, no, sinusulong na naman ngayon ng Congress at Senado yung tinatawag na pag-create ng bagong ahensya, yung Department of Disaster Resilience na papalit sa ngayon RA 10121. So, yun yung sinulong natin no for the last few years na talagang gusto natin na sana yung bagong batas or amenda ng batas ay hindi siya magpapa-weekend, kundi magpapalakas sa boses at partisipasyon at representasyon ng mga batayang sektor at ang civil society. And may isa pang priority agenda ang BDC, yung pagsusulong ng batas no ng internally displaced people's protection bill. Hanggang ngayon hindi pa siya naisulong na batas at hindi pa naipasa, na veto dati and ng dating presidente, ngayon nakabinbin. Yun yung batas na sana makita natin no na yung mga displaced na mga population, communities, every disaster both sa giyera, sa conflict or natural disaster or anumang sakuna ay maprotektahan yung kanilang mga karapatan. Sa ngayon kasi hindi ganoon no ka-strong yung ating mga pulisiya. So yan sinusulong pa natin yan, and sinusulong din natin yung paggawa no ng standard ng humanitarian response na yun yung response na mga policies and guidelines and standards na hindi lang yung basta lang binibigyan at parang walang walang karapatan na makilahok na para yung dole out. Na sinasabi natin na may karapatan ang bawat isa at bawat Pilipino kahit sa panahon ng disaster. So dapat yun yung titingnan sa mga guidelines, no. So yun yung mga sinusulong natin, at mayroon pa tayong sinulong na yun na nangyari na yung sa Bangsamoro na para sa kapayapaan, at mayroon tayong sinusulong doon at sumuporta tayo doon. And ngayon ang tinitingnan nila ng BDC paano ay matranslate ito for resilience no nung ating mga komunidad na naapektuhan sa mga giyera dito sa Mindanao at iba pang ng bansa. So, yun yung mga agenda natin at sinusulong pa rin natin hanggang ngayon, Karomel. So, talagang napakalawak, SR, rito ng mga yung constituency na ng BDC, lalo nga. Saka po, siyempre, yung po bang mga sa IATF, yung interagency, ang inyo bang sektor ay nakabahagi dito kapag kasama po sa nakukonsulta or nagtutulong po kayo ng dapat na anong magandang ibigay na ayuda o ano man sa panahon po ng COVID-19?
sa we are sad, no, Carmel, kasi kahit gaano yung ano natin, pagsulong, hindi talaga naging miyembro, no? Hindi nga miyembro yung NAPSI ng Okay. IATF as an agency. So, yun nga Pero yung dapat, mungkahin natin. Dapat actually. Kaya may resolution actually tayo na sinumite, no, na yung NAPSI na agency, na government agency na talagang yun yung isang ahensya, no? Kasi only agency actually ang NAPSI na nag-ensure ng partisipasyon ng civil society ng basic sector. So, nagsubmit tayo ng resolution sa AATF, sa Malacanang, at hindi lang yung ahensya na yung government side, kundi yung basic sector, no, through our vice chair, no, mayroon tayong vice chair ng basic sector sa Ka-Oper. oo, si Ka-Oper. We were actually pushing na sana nandun tayo sa IATF. Pero hindi pa siya na-actionan. At pero kahit hindi tayo miyembro sa IATF, dahil miyembro naman tayo sa NDRRMC, kung saan yung NDRRMC ay kasama naman siya sa IATF, no, through yung Office of the Civil Defense at iba pang mga ahensya na miyembro din ng NDRRMC. So doon tayo actually pumapasok at nakikilahok. At so ini-engage natin ang IATF at ang ibang ahensya ng gobyerno sa pamamagitan, no, ng NDRRMC platform. So mayroong mga komunikasyon, internal communication na system at yung ating mga mungkahi, mga feedback ay pinapaabot din natin sa mga miyembro ng IATF. Hindi man sa within yung formal na processes ng IATF, pero hindi tayo hindi tayo dahil hindi tayo miyembro, kundi naghahanap tayo ng paraan kung saan nasa batas at nasa proseso na ngayon para maipaabot natin ang ating mga boses at mga feedback sa government pa rin. Sir, lalo ngayon talaga yung COVID-19, hanggang ngayon, yan, meron tayong mga yung MPCQ, PCQ, na sa iba't ibang bayan, total lockdown din. Ano po yung ating ginagawa po para, di ba, katulad nung sa sektor po ng PWDs na talagang marami rin yung sektor ng mga subsectoral na bulag, talagang yung karamihan po, ang trabaho ay pagmamasahe, nawala po talaga yun. Sa victim of calamities po ba, disasters, ano yung naging problema? Nito ngayong masasabi nga natin buong mamamayang Pilipino ay constituents nyo na. Yes, Romel, no? Totoo yan. Actually, isang miyembro ng konsiho ng BDC ay tumututok sa mga may kapansanan, no? So sa Bicol naman sila. Kung kaya ang ang agenda talaga ng ay naka-integrate, no, yung inclusion na sinasabi natin na kaya sinusulong natin yan na lahat ng pulisiya ng gobyerno ay dapat maging socially inclusive sa mga may kapansanan, sa mga kabataan, sa mga nawalan ng trabaho. So nakikita natin especially ngayon sa COVID, no, mas malaki yung naging impact sa mas vulnerable na grupo. Kasama doon, no, especially sa mga may kapansanan. Kung kaya actually yung resolution na sinulong natin sa IATF, sa NDRRMC, binigyan natin yun ng diin at pansin. Kasi kaya yun yung mga ginawa natin ng paraan para mas ma-feel, makita, malaman kung ano yung hinaing, no, ng mga vulnerabling sektor. At may ginawa actually tayo sa BDC kasama ang sectoral representatives ng council at nagawa tayo ng survey, no, online survey. At ang resulta noon nung May from April yun 25 to May 18. So ang boses ng mga iba't ibang sektor ay nag-participate sa survey, ipinaabot natin yun sa mga ahensya at yun nga pinaabot kasama doon yung mga may kapansanan at iba pang mga vulnerable. Okay. Abot talaga ng kanilang mga suhestyon sa gobyerno. So, Esther, sa panahon ngayon ay yung SRC councils po ba ay madalas din mag-impact meeting? Sa ngayon, palagi ang meeting ng SRC, no? Kasi nga, kahit hindi tayo magkita-kita, dahil, hindi tayo pero dahil sa digital ito, Google Meet, meron tayong Zoom, mas madalas ngayon ang pagkikita virtual ng SRC. Halos
Oo, unlike before, every 3 months lang, quarterly yung lang meeting natin, no? Ngayon, Oo, halos every week. every week. Kaya nga, Minsan, twice a week pa. diyan makikita sa na talagang ang NAPSI ay kumikilos para sa kanilang yung 14 basic sectors na sinasabi ng batas na itinadhana. Kaya yung po bang iba pang mga sectoral agenda ng BDC ay inyo pong nakita nyo na yung resulta nito sa pagsusulong nyo para kung ano-ano ahensya dapat natubugin. Meron naman tayong nakikitang pagbabago konti, no, na yung mga sinulong na wala pa yung COVID, isang sinulong actually natin sa NDRRMC, yung talagang isang is cash assistance. Kasi 'di ba kung na-observe natin pag may disaster dati, ang binibigay lang ng gobyerno ay tinapa, bigas, goods. So walang cash actually na kasi nga so yun yung question natin at talagang sinulong natin sa NDRRMC dati. And we were pushing na tingnan at yung modality na instead na ay cash ang ibigay. And dahil mas empowering siya at alam natin na kung cash ang mga matatanggap na naapektuhan ng sakuna, mas mas may power ngayon ang tao kung saan niya gagamitin at mas nakatugon sa pangangailangan. So at least isang hakbang na nangyari na bago sa ngayon, yun yung SAP, no, yung Social Amelioration Program na sa ating napasa no sa batas yung bayanihan to heal as one act. So at least yun napasa no isang yan sabi natin isang hakbang no ng pagbabago ng pamamaraan ng gobyerno. Although nakita din natin na hindi nga perpekto yung pag ang dami ring base survey natin, ang dami hindi nasama na dapat na isama. At yun, palagi natin actually pinapaabot no, yung feedback ng communities sa implementasyon ng SAP. And meron tayong sinusulong, actually in-engage natin ng DILG, ang NDRRMC sa feedback na yung mga andaming reklamo sa baba. Kung kaya actually, di ba, na natin na yung DILG, nagpaano ng panukala na dapat yung lahat ng LGU ay ipopost nila yung pangalan at ma-validate, makita ng mga tao para may transparency. So, yun yung mga nakikita natin no, na mga gains sa ating mga advokasya din at lahat ng iba pang nag-advocate for effective governance and transparent and accountable governance. Hindi man siya perfecto, pero at least nakikita natin na mayroon ng mga pagbabago. So, sa ngayon may gagawin ang NAPSI na nationwide na survey sa lahat ng sektor sa post-distribution ng Social Amelioration Program. Ang resulta nito ngayong August ito hanggang we hope na by October maipresent natin ang resulta nito sa iba't ibang ahensya. So hopefully ang resulta ng survey na to ay mag-i-improve no ng mga panukala yung mga Okay. sa susunod na ay nawawala si SR Rina. Siguro yun tungkol po dito sa mga agenda ng ating BDC sector ay maitagdagan pa natin kung ano na yung mga naging kaganapan. Andiyan lang po ba kayo? Yes. Okay. Yung pong SRC, ito po yung Sectoral Representative Councils, no? Council. So, meron din po ba siyang priority agenda based on sa mga sectoral agenda, SRA? Yes, Caromel, no? So ang SRC, so siya yung tumututok sa mga cross-sectoral agenda. Okay. So pag sinabi nating cross-sectoral, so yun yung agenda na so mayroon tayong iba't ibang ang bawat sektor mayroong priority agenda. Pero among the priority agendas ng lahat ng 14 basic sector, tinitingnan natin ano yung agenda na nagka-cut across bale ng iba't ibang sektor. Isa na nga diyan yung disaster risk no reduction na yung people's participation, strengthening accountability and transparency. Oo, kasi kasama tayo lahat yan eh. Oo. Kaya cross-sectoral yung na yan. Kaya part yan sa tinututukan din
ng SRC. Kung kaya kasama nga pa nga yung SRC sa ating mga galaw ngayon. And mayroon pa tayong iba pang mga cross-sectoral agenda, no, na like yung kahit like nakatutok man siya sa farmers, pero yung epekto naman niyan ay nakakaapekto din sa iba Sa pang lahat. mga sa lahat, no. So economic, sabi natin, kahit like example sa coconut, for example, coconut farmers yan, it's pero yung ano na yan ay may epekto sa mga kabataan ng coconut farmers, kababaihan ng coconut farmers, yung May rural kapansanan, development coconut natin, may so kasi malaking sektor siya, so isa din siya, no, na tinutukan, no, ng SRC. Kasi nga it has also impact sa rural development, yung mga ganun. So ang tinitingnan natin ay yung mga agenda na talagang magsusulong sa ating like development, sustainable development that would benefit, no, that iba't ibang sektor at would ensure strengthening the rights ng iba't ibang sektor. So pero tinutukan talaga natin yung lakas pa ng ating representasyon. Kaya isang agenda natin yung representation, no, sa like regional development. RDCs. Oo, kasi wala tayo dyan ngayon. And Pero oo. yung ibang sektor natin nakasama sa 14 basic sector. Meron po, alam po, Yes. sa Regional Development Council. But sa kayo po ang BTC ay wala po ba? Ang BDC nandun yung as representative ng kanilang organisasyon, like ako, Okay. nakaupo ako sa committee Mhm. dito sa aming rehiyon as Opo. organisasyon, pero hindi as VDC representative or hindi as Okay. NAPSI basic sector rep. So yun pa yung sinusulong natin na i-strengthen yung boses, no, na kung ang tinitingnan kasi natin, kung may representative ang basic sector sa RDC, ay dala-dala niya yung boses ng 14 basic sectors para mas malakas siya. So yun yung klaseng agenda. 14 basic sector sa region, dapat ay meron siya kung sino yung parang doon, regional council member, isa yung kasama doon to represent the NAPSI basic sector. Yes, tama po, Carmel, tama. So, yun po, pare-parehas po ng problema like us sa PWD, persons with disability sector, yung pong RTC ay talagang nakalagay po na kumbaga kung sino yung presidente ng Federation ng PWD. Okay, ayan. Medyo. So, Ma'am Esarina, yung pong doon sa priority agenda ng sectoral representative council na sama-sama galing doon sa sectoral agenda ng mga basic sector. Ano na po yung masasabi natin na matagumpay na naisulong? Sa tingin natin ay may mga kunti-kunti, sinasabi natin, no, kunti-kunti kasi like ito yung sa cross-sectoral natin sa disaster governance, talagang sinusulong pa natin. Sa ngayon we are continuing the fight. And yung DDR bill nga ay medyo kabado tayo doon. Kasi yung boss man ng 14 basic sector, sana kung may papalit na batas or mag-amyenda, hindi ito maglulusaw, hindi siya magwi-weaken ng partisipasyon. Nakikita natin yung DDR bill ay hindi nagpapalakas, kundi nagpapahina ng representasyon. And it will create a super body. Natin komento, posible mas maging malakas yung gobyerno sa national dahil meron siyang centralized na agency na lahat nandoon. Posibleng mas maging siya, pero ang nakita natin hindi yun yung magpapalakas sa local governance, kasi nakita natin kailangang i-strengthen ang local governance ng disaster and participation. So yun, parang hindi tayo ganun pa yung successful. Ang sabi nga natin, kailangan pa nating palakasin yung ating mga boses. And nakita nga natin na siguro baka naman yung virtual process ngayon, dahil mas madalas yung ating pag-meeting. Madalas yung pagpupulong, kaya pagpupulong, baka mas maalala lahat, hindi po ba? Oo, mas mapagalakas. And then mas may mga meeting tayo with the agencies ngayon.
Dahil mas madali ngayon yung pag-meet dahil Zoom lang, no? So hindi na kailangan pang gumastos. Sabi nga natin ay kung ang COVID ay nagka-quarantine, hindi tayo makaka-move around, pero mas mabadali ngayon ang pakikipag-link. So sana yung ating mga nakabinbin na mga agenda ay mas mapalakas yung ating presensya sa mind, no, sa isip ngayon ng mga policy makers. So sa farmers, tingnan natin, wala pa rin yung cocoa leafy, no? So Yes. nakakabala na medyo at nakakadismaya, no? So yung national land use ang isa yun yung nakikitang isa lang, no, sa cross sectoral agenda. Pinagkaisahan natin yan sa 14 basic sector. We will support, example, the National Land Use Act kasi nga it will benefit, no, all. Pero yun, at least priority agenda siya ngayon ng gobyerno. Yun yung isang maganda, no, na tinitingnan natin. It gives us actually hope na may priority na sinusuportahan natin. Pero marami pa na sinusulong natin na medyo kakulangan. Pero at least meron naman tayong nakikita din na like yung sa children na policy na naipasa din. Yung sa labor, yung endo ay medyo may kakulangan pa, no, sa implementasyon kung nakikita natin. So and yung pag-mainstream, no, yung social inclusion, kasi sabi natin sa may kapansanan, ang cross-sectoral na yan is yung rights ng may kapansanan, yung social inclusion ay ma-integrate, no, sa ma-incorporate siya, ma-integrate siya sa iba't ibang mga para mas maisulong at ma-feel. Pero yun, may like ngayon sa DRRM, na even in the evacuation center, yun, may mga guidelines na to ensure. So ayan, may mga na tayo achievement niyan, no? Ilan, pero in the whole, in general, we are saying medyo talagang kailangan pa nating palakasin ang ating boses at hindi lang among the representatives kundi ang suporta ng mga mamamayan sa mga agenda na sinusulong ng mga representante ng mga batayang sektor sa ating gobyerno. Yes, Yun po, Carmel. Tama-tama, SR Rina, yung talagang pinag-uusapan yung tungkol sa edukasyon. Ano yung bali pulso ng ating kabuuan ng sectoral council? Yung ating sectoral representative council dito po sa edukasyon. Matutuloy, ano po yung inyong pwede maaaring may rekomendasyon na o na mga pinaabot na dapat gawin para po yung edukasyon. Hindi naman parang kumbaga pinag-uusapan na yung tungkol sa blended tapos yung pong yung iba pang mga pamamaraan para po yung edukasyon ay maging maayos po lalo sa ating mga kabataan. Hindi naman pwedeng yan ay kumbaga maging hindi prioridad dahil mawawalan tayo ng mga magagaling na batang nag-aaral ngayon at pagdating ng panahon ay siyang uugit ng ating pamahalaan. Ano po yung inyong kumbaga yung kabuuan po ng sectoral representative council? Yeah, Carmel, no, ang edukasyon isa talaga yan, no, sa napakalaking concern, no, ng batayang sektor kasi yung blended na education, yung modality ng pagtuturo at learning, no, na sinusulong ng DepEd ngayon ang mas may maapektuhan yan yung kabataan, no, ng batayang sektor, kabataan ng mga vulnerabling pamilya, no, sa ating mga komunidad. Sinusulong ngayon, no, may digital, may virtual learning, pero alam natin na yung mga kabataan na walang-wala, sila yung hindi makakasabay niyan. Walang pambili ng gadget, kahit yung data load, wala niyan. So sabi natin sila yung maiiwan. Yung modular approach, yun yung paano yung mga kabataan na yun, sabi nga namin sa mga area na yung hindi naman ganun ka-ready yung DepEd, yung resources para masuportahan yan, yung mga pangangailangan ay mas doon magbibigay siya ng yung additional burden, no, sa mga mahihirap na pamilya. And then kung sa natin sa
approach, dadalhin ngayon mas yung mga parents o mga magulang ng mga kabataan ay may mas malaki ngayong responsibilidad. So, kasi they're expected ngayon na tutulungan nila yung mga kabataan nila na mag-aaral sa kanilang bahay, no? Hindi na lang sa paaralan. Paano yung mga magulang na may kakulangan din sa edukasyon at hindi nga din ganoon, no, ka-ready na maitaguyod yung kanilang mga anak, no, na magbigay sila ng gabay. So, yun yung ano natin, no, na paano nga ba kasi hindi tayo ready niyan. Ang ano natin is but we have to face it. And yung mga area din, yung mga area na mga malalayo na walang digital na connection, and may kakulangan din sa mga equipment and supplies. So mayroon pa rin silang gagawing face to face na mga pag-aaral. Sabi nga ng mga teachers, napaka hirap, but we have to do it. And then yung mga kabataan naman ay paano nila masisiguro na safe? Wala naman silang mga supplies, no, even like alcohol, PPE, yung mga sabi nga ng mga kabataan, wala nga kaming yung ibang na mga poor, no, mga families, wala nga kaming pambili ng pagkain. Ngayon alcohol pa. Yung sa mga teachers naman is they're expected ngayon na abono as usual, no. So dahil hindi din bibigyan talaga ng kaukulan na resources as needed, no. So yun yung isang tinitingnan natin, no, na the government is doing its best, nakikita natin, but then alam natin na hindi tayo ready talaga as much as we need to be. And but we hope, no, na yun, kakayanin natin to. Sinasabi natin paano tayo magtutulungan. Yun yung sinusulong natin, okay, magtutulungan tayo, pero paano yan gagawin ng gobyerno na sana mapakinggan kung ano yung mungkahi ng mga magulang, ng mga kabataan sa ng programa. Yes, sa edukasyon, yun po ang ating yung tinayuan. At ang isang matinding pinoproblema siyempre ng lahat, yung tungkol dito sa seguridad ng pagkain. Ang gobyerno natin ay talaga mayroong mga nilatag na programa para doon sa food security. Ano naman po, siyempre, sila may nilatag na, kung hindi naman natin na kumbaga susuportahan ng buong mamamayan, ano po yung pwedeng itulong? Halimbawa, ang sektor ng victim of calamities and disasters at kabuuan po ng sektor yung National Anti-Poverty Commission basic sector. Dahil po sa mga madalas na pag-uusap. Well, pagkakalam natin, no, Karomel, ang NAPSI ay nakikipag-ugnayan din sa Department of Agriculture, no, sa pagsusulong ng food security sa panahon na ngayon ng pandemya. At so mayroon gang ginagawang programa at malaki actually ang budget, no, ng Department of Agriculture. Mayroon silang yung SURE na program na nagpapautang din sa mga magsasaka ng walang interest para for the next 10 years ng 25,000 ay para kapag makapagsaka at mayroon silang kapital, mayroon ding mga ayuda, no, at iba pa bang mga regular na programa ng but nakikita natin, no, base sa ating survey on monitor sa ground, marami sa ating mga farmers hindi nakakaalam, no, at hindi din na-access. Ang problemang malaki. Oo. Kulang sa informasyon. Kulang Po, sa sabi ko natin, informasyon. nandiyan naman yung programa, kaya lang, kumbaga, yung iba hindi nakakarating sa kanila. Kaya nga po, pamagitan ng ating programa, ang EFI Administration, ay talagang akin pong pagsusumikapan na lagi makasama ang ating Basic Sector Council sa ating palatuntunan. Kaya katulad nyo, pakalawak po kayo sa akin na nakapanayam na, talagang napakalawak po ng mga concern, yung mga pangangailangan na dapat po maitulong. So, yung pong pwede po ba na makita natin doon sa program ng gobyerno sa food security, yung anong dapat po gawin para ito ay mas mailapit natin, malaman ng bawat sektor? Yeah, isang magandang programa actually ng DA ngayon, yung urban gardening, no? May suporta sila doon para sa ating backyard food production at home. Ay sinabing faith, food always in the home program. Yan po yung yan yung kumbaga yung
emergency paraan para makatugon. Oo. Maski, kumbaga, gawin ng ilang buwan, pwede na mag-harvest yung backyard gardening. At tapos, hindi po ba mayroong yung programa na yan na dapat siguro i-update itong katulad ng sektor na lahat ng sektor? Lahat ng sektor, Karomel, ang kailangan lang malaman ng mga tao, no? Ang problema kasi sa DA, ito yung nakikita natin, no, nakakulangan. Ang problema sa DA is regional, hanggang region lang sila. So may mga magandang programa pero wala naman silang parang foot soldiers, no? Wala silang tao sa baba. Ang partner ng Department of Agriculture ay local government units. So yung Municipal Agriculture Office, yung provincial and city, dapat yun yung partner at dapat yung LGU ang magdala ng impormasyon sa mga komunidad. Kasi i-course through din ng DA sa local government eh. Ang problema lang din sa ating mga local government, karamihan ay napakaliit no yung departamento, ng tao, yung budget. Kaya hindi siya masyadong napafacilitate at napapaabot. Yung especially may programa diyan. Pero ang mga tao, alam naman natin no na sa gobyerno papeles. Nag-access ka ng programa. Papeles 'yun. So, papeles ka nga talaga pong dapat siguro ay yung kumbaga yung mamamayan at ang gobyerno ay magtulong. Yung kaya po sinasabing magtulong, andito na po yung NAPSI, na talagang sa lahat po na nakita ko na batas para sa paglaban sa kahirapan, ay ito po yung pinakamaganda. Kasi po dito ay talagang nagkakausap ang mga basic sector at may representation ito at meron pa kang NBAC meeting with the president, di po ba na nangyayari? Oo, yung NBank ngayon may meeting ang SRC no, ang mga base council, pero yun ang Romel, kasi medyo matagal-tagal na rin no na hindi nakapag NBank meeting no with president no ngayon Duterte. So medyo matagal-tagal na. Yun yung natin na sana magkaroon ulit ng NBank meeting. Kasi sa NBank meeting, dapat doon nagharap-harap. Dati naghaharap-harap talaga yung mga sekretaryo ng mga departamento, mga ahensya, at yung batayang sektor ng mga representante with the president. So, maganda kasi sana na yon para maipaabot kaagad yung mungkahi. Oo, pero sana kahit virtual man lang, no, sa ngayon hindi pa nagawa, medyo ilang na rin, panahon na rin kaya, ang papaabot po natin yan sa pamagitan ng ating palatuntunan. Bago po tayo matapos ay meron na tayo ilang minuto. Yung po bang sektor ng victims of disasters ay anong gobyerno, anong ahensya yung partner ito? Like us, kami, ang partner namin is DOS. Ano po ang yung BTC? Ang ahensya namin na partner ay ang Office of Civil Defense. Kasi yung Office of Civil Defense, siya yung secretariat ng NDRRMC, yung National Disaster Risk Reduction and Management Council sa ngayon. So, yun yung talagang kasama namin sa advokasya din na ito, no? Pagsusulong. Pero kung yun nga, yung sinabi, baka kung ma-create yung Department of Disaster Resilience na bago, isinusulong yung bagong batas, so mag-iiba na naman yung ahensya. Pero hopefully ay talagang hindi madaliin, kundi mas ipaigtingin no, kung ano yung nasa atin na ngayon at hindi mawiwiken yung ating partisipasyon at representasyon ses ng batayang sektor. Alam mo, sa Reyna, talagang maisusulong tayo, lalo na dyan sa BTC, lahat po ngayon ay sa aking membro na ng BTC. Oo. Kaya napakalaki ng inyong sektor. Dati sinasabi nga, ilan ba yan? Ang tanong lagi, di ba, pag kayo mayroong mga yung regional assembly, ganyan. Pinakita, napakalaki. So, ano man pa yung hindi ko na itanong regarding po sa yung concern ng BDC at yung pagkabuuan po ng ating basic sector. So ngayon gusto ka lang iulat Carmel na ang sinusulong din natin no sa BDC ay
yung sa baba, no, sa local. Mayroon tayong mga local disaster risk reduction and management council, no? And dapat mayroong representante diyan na basic sectors at civil society na at least ngayon apat, at least yan, base sa RA 10121. Wala man ang BDC as a sector dyan sa lokal, pero yun yung nakikita namin na talagang sinusulong na dapat siguruhin natin na yung grupo ng civil society na yung may DRR, no, na concern mga vulnerable sector, dapat talaga makialam, maging miyembro para ating ma-engage ang local government. Kasi kahit gaano pa yung pagpapalakas sa national level, kung ang local government, ang local level, hindi malakas, hindi rin magiging ganun ka-epektibo. At nakikita natin yan sa COVID ngayon, ang daming issue sa local. Kaya yung BDC na sector, doon natin palalakasin sa local. Dapat. Ma'am, sa yung BDC po, sector ng BDC, yung bang local government participation ay kailangan, yung kumbaga nagagawa po ba na implement ng ating mga local government? Yun yung isa nating yun nakikita nating isang issue talaga yan, no? Kasi nasa local government code naman yung partisipasyon, no, ng civil society. At dapat may boses tayo doon kahit yun yung sa development council and mayroong disaster risk reduction and management council. At so nasa batas yan ng RA 101 na din nasa local government code din. And may mga guidelines. So may miyembro yung representante ng mga local government, no, yung ULAP, yung association nila sa NDRRMC din. Ang nakikita natin, kailangan nating palakasin talaga yung mga proseso sa lokal para yung ugnayan, kasi dapat yung tao sa baba ang papalakasin natin yung ugnayan sa local government, sa mayor, sa konsiho, no, at sa so problema kasi like local yung LDRRMC, medyo nakikita natin diyan sa pag-survey ay mahihina. Dapat po siguro, dapat siguro sa Rina, yung NGOPO network na pinatatawag po yan ng mga mayors and governors after election po, di ba? Yun na nga. Nakaka-attend po ba ang BDC yan? Ang as sa local? Opo. Okay. Members ng VDC, ng mga organisasyon, yung mga miyembro ng konsiho, nakaka-attend sila as representative ng kanilang organisasyon. Pero yun yung sinusulong natin. Meron tayong draft na joint memorandum circular, hindi pa siya naipasa, na kasama dyan yung iba't ibang ahensya, yung DILG, yung OCD, yung DSWD, NAPSI, no, at DBM. So yun yung mungkahi natin na sana magkaroon ng guidelines na mas strengthen yung mga mechanism sa local level ng partisipasyon at representasyon ng mga batayang sektor at civil society. So yun yung mungkahi natin. Okay, napakaganda po na ating talakayan, pero meron na lang po tayong 2 minuto. Siguro yung inyong panawagan sa ating kababayan at sa ating pamahalaan. Go ahead po, Ma'am Reyna. Okay. Sa atin ngayon ang pandemya, bago at hindi lang tayo, buong mundo. Well, ang Pilipinas naman, sa dami-dami ng disaster, napakita natin gaano tayo ka-resilient. At hindi man natin nakakamit at kukuha ang lahat ng ating inaasam na mga pagbabago at sa ating gobyerno, sa pamamahala, representasyon at boses ng mga mamamayan. But nakikita natin na hanggat na may panahon at may pag-asa. So sana hindi tayo mawalan ng pag-asa tungo sa pagpapatatag ng ating mga boses, representasyon at koordinasyon sa gobyerno hanggang sa pagbangon mula sa pandemya na to. Okay, very well said po, ma'am. Maraming salamat. Yan po si Maraming salamat. Yes, yan po si sectoral representative ng sektor po ng Victim of Disasters and Calamity. Okay po, maraming salamat siyempre sa ating nakaagapay, sa ating technical side, ating technical director Ed De Los Reyes, ang ating po naman kasama dito, si Abby Garcia San Pascual, sa ating ninong, si Sir Elmer Francisco, at sa lahat po ng
sumama sa atin sa araw na ito para tayo ay makatalakayan sa ating jeepney. Tumayo kaibigan, ang broadcaster ng bayan from Waldo Constantino sa Pascual po para sa programang Kasama Ka, Kaibigan. Sama ka kapatid, kaibigan, hanggang tako'y humingi.